Ang email mula sa HR ay dumating ng 11:47 p.m. noong Martes. Linya ng paksa. Agarang suspensyon habang isinasagawa ang investigasyon. Tinitigan ko ang screen ng aking laptop sa madilim na ilaw ng aming home office. Binabasa ang mga salitang walang katuturan sa akin. Epektibo agad, ikaw ay sinuspinde mula sa lahat ng tungkulin sa Horizon Property Solutions. Ipinagbabawal kang pumasok sa opisina ng kumpanya o makipag-ugnayan sa mga kliyente hanggang sa mapawalang bisa ito. Mga paratang ng maling gawi at katiwalian sa pananalapi ang nangangailangan ng agarang pagsusuri. Ako si Daniel Reyes. Ako ay 41 taong gulang. At hanggang sa sandaling iyon, ako ang Chief Operations Officer sa Real Estate Technology Company ng aking asawa sa loob ng 8 taon. Hindi basta-basta kumpanya. Ang aking asawa, si Victoria Reyes, ang CEO at founder. Siya ang brilyanteng utak sa likod ng platform na nagpabago sa paraan ng pagstruktura ng mga commercial real estate deals. At mukhang siya mismo ang nagpaalis sa akin sa pamamagitan ng email ng hating gabi ng walang usapan, walang babala, kahit na walang magalang na tawag sa telepono. Umakyat ako sa aming kwarto. Si Victoria ay gising pa, laptop sa kandungan, nakasuot ng silk pajamas na binili ko sa kanya para sa aming anibersaryo 2 buwan na ang nakalipas. Hindi siya tumingin nang pumasok ako. Victoria, sabi ko, kamangha-manghang matatag ang boses ko. Katatanggap ko lang ng email mula sa HR. Alam ko, sagot niya, hindi pa rin ako tinitingnan. Patuloy ang pag-type ng kanyang mga daliri, ang tunog ng pag-click ang pumupuno sa katahimikan sa pagitan namin. Pag-uusapan natin bukas. Pag-uusapan natin ngayon, sabi ko. Naupo sa dulo ng kama. Ano bang nangyayari sa wakas ay tumingin siya sa akin at ang nakita ko sa kanyang mga mata ay nagpalamig ng aking dugo. Hindi galit, hindi nalilito, kundi lubos na katiyakan. Para bang hinatulan na niya ako sa pribadong hukuman na hindi ko alam na umiiral. Ipinaliwanag sa akin ni Carlo lahat, sabi ni Victoria, isinara ang laptop ng may matigas na tunog. Ang mga offshore account, ang kickback arrangements sa mga vendor, ang peking expense reports. 8 taon, Daniel. 8 taon kang nagnanakaw sa kumpanya. Sa akin si Carlo Bautista, ang bagong intern na hinire niya 6 na linggo na ang nakalipas. Bagong graduate mula sa Stanford Business School na may MBA at mukhang may talento sa pagwasak. Siya ay 21 taong gulang, ambisyoso, at sa paanong paraan ay nakumbinsi niya ang aking asawa ng 12 taon na ako ay kriminal. Victoria, sira ulo iyan, sabi ko, kabog ang dibdib ko. Wala akong ninakaw. Ano man ang ipinakita sa iyo ni Carlo, mali iyon. Ipapakita mo sa akin ang ebidensya. Ang ebidensya ay sinusuri na ng ating legal team, sabi niya ng malamig. Matatanggap mo lahat sa tamang paraan. Sa ngayon, kailangan kitang umalis. Tinitigan ko siya. Umalis. Ito ang bahay natin. Ito ang bahay ko, Daniel. Binili ko ito bago tayo nagpakasal, naaalala mo, at sa ngayon, hindi ko na kayang tingnan ka. Bahagyang nanginig ang kanyang boses, ang unang senyales ng damdamin na sumisira sa kanyang corporate facade. Paano mo nagawa ito sa akin? Sa atin, sa lahat ng pinagsamahan natin, wala akong ginawa, sabi ko, tumayo. Victoria, kausapin mo ako bilang asawa mo at hindi bilang empleyadong pinapaalis mo. Pareho ka, sabi niya. At sa ngayon, hindi ko maipaghihiwalay ang dalawa. Kaya kailangan mong mag-impake ng gamit at umalis. Pag-uusapan natin ang iba mamaya. Matagal akong tumayo roon, tinitingnan ang babaeng kasama ko sa buhay ng mahigit 1 dekada. Ang babaeng sinuportahan ko sa 3 nabigong startup bago tuluyang umunlad ang Horizon. Ang babaeng katabi ko sa pagtatrabaho ng 80 oras bawat linggo, nag-aalay ng mga kaibigan, libangan at personal na pangarap para matulungan siyang maisakatuparan ang kanyang pangitain. At itinapon niya ako batay sa salita ng isang intern na kilala lang niya ng 6 na linggo. Sige, sabi ko ng mahina. Mag-e-empake ako, pero Victoria, kapag nalaman mo ang katotohanan, huwag mong asahan na babalik ako na parang walang nangyari. Tumalikod siya sa akin. Binuksan muli ang laptop. Umalis ka na lang, Daniel. Nag-empake ako ng damit para sa 1 linggo at nagmaneho patungo sa isang Marriott sa downtown.
Sa buong daan, tumatakbo ang isip ko sa nakaraang 6 na linggo. Sinusubukang unawain kung paano gumuho ang lahat ng napakabilis. Dumating si Carlo Bautista noong unang bahagi ng Setyembre, ipinakilala ng isa sa mga investor friend ni Victoria bilang rising star na nangangailangan ng real-world experience bago maglunsad ng sariling negosyo. Gwapo siya sa paraang polished MBA. Perpektong ayos ang buhok at mga suit na malamang mas mahal pa sa buwanang upa ng karamihan. Agad na na-impress si Victoria sa kanyang credentials, sa kanyang analysis ng market position namin, sa kanyang mga ideya para sa expansion. Maingat ako mula pa sa simula, may kakaiba kay Carlo. Ang paraan ng pagtatanong niya na parang idinisenyo para ibunyag ang kahinaan kaysa maintindihan ang proseso. Ang paraan niya ng paggugol ng maraming oras na mag-isa kasama si Victoria, sinusuri ang financials at strategy documents na normal na kasama ako sa pagtalakay. Ang paraan niya ng pagngiti sa akin sa mga meeting na hindi gaanong palakaibigan pero binigyan ko lang ng dahilan ang aking sariling insecurity. Si Victoria ay brilyante at kaakit-akit at ako ay 15 taon na sa karera na nagbigay sa akin ng kaginhawahan pero hindi gaanong ambisyon. Siyempre, ang isang batang hotshot mula sa Stanford ay magpaparamdam sa akin na kulang. Iyon ang problema ko, hindi niya. Ngayon, nakaupo sa hotel room na amoy industrial cleaner at kalungkutan. Napagtanto ko na tama ang aking instinto. Hindi dumating si Carlo Bautista sa horizon para matuto. Dumating siya para wasakin at pinili niya ako bilang target. Ang tanong ay, bakit? Kung nakikita mong nakakaakit ang kwentong ito, pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng komento sa baba. Ang suporta ninyo ang tumutulong sa amin na ipagpatuloy ang pagdadala ng mga totoong kwento ng pagtataksil at hustisya. At huwag kalimutang i-like ang video para makita rin ito ng iba. Ginugol ko ang susunod na 3 araw sa hotel room na iyon. Nagtatrabaho mula sa laptop at sinusubukang unawain ang kasong binubuo laban sa akin. Binawi na ang aking access sa mga system ng Horizon pero meron akong mga taon ng personal records, backup files at dokumentasyon ng bawat major decision na ginawa ko bilang COO. Kung may nag-frame sa akin para sa financial crimes, magaling na magaling ang trabaho nila. Pero saan man sa ebidensya, may depekto. Lagi namang mayroon. Walang tigil ang pagtunog ng telepono ko. Tumatawag ang mga kasamahan para tanungin kung ano ang nangyayari. Mga kaibigang nakarinig ng tsismis. Ang kapatid kong si Jacob na humihingi ng paliwanag kung bakit hindi ako nakikitulog sa kanya kaysa sa nakakadepress na hotel. Binabalewala ko ang karamihan. Ang tanging kausap ko ay si Ramon Santos, isang lawyer na kaklasiko sa kolehiyo na espesyalista sa corporate litigation. Daniel, sabi ni Ramon nang magkape kami sa ika-4 na araw. Tatapang ako sa iyo. Malaki at solid ang ebidensyang nakolekta nila. Ang gumawa nito ay alam na alam ang ginagawa. Inabot niya sa akin ang isang folder. Sa loob ay mga bank statement na nagpapakita ng deposits sa isang offshore account sa Cayman Islands. Nasa pangalan ko ang account, pinondohan ng wire transfers mula sa mga vendor ng Horizon sa nakaraang 3 taon. Kabuuang halaga, 49.89 milyon. Hindi ko pa nakikita ang mga account na ito. Sabi ko, nanginginig ang kamay ko habang binabalik-balik ang mga dokumento. Ramon, isinusumpa ko sa Diyos na hindi ko binuksan ang mga ito. Naniwala ako sa iyo, sabi ni Ramon. Pero mahirap patunayan iyan. May signature mo sa mga account creation documents. Galing sa personal checking account mo ang unang deposit. May access sa identity mo o napakagaling sa forgery. Tinignan ko siya, si Carlo Bautista, ang intern. Itinaas ni Ramon ang kilay. Seryosong akusasyon iyan. Ano ang dahilan para isipin mong kasali siya? Dahil wala itong nangyari hanggat hindi siya dumating, sabi ko. At dahil mula pa noong unang araw ay pinoposisyon na niya ang sarili para palitan ako, sa tingin ko nakita niya ang pagkakataon at sinunggaban ito. Sumandal si Ramon sa upuan. Alam mo bang parang paranoid iyan hindi magre-risk ang isang Stanford MBA sa federal fraud charges para lang maagaw ang posisyon ng isang COO? Kung ganoon, tulungan mo akong malaman kung ano ang kulang, sabi ko.
Dahil alam kong hindi ako baliw at alam kong hindi ako nagnakaw sa kumpanya ng sarili kong asawa. Sa susunod na linggo, tiningnan namin ni Ramon ang background ni Carlo Bautista. Nakaka-interes ang nahanap namin. Bago ang Stanford, nagtrabaho siya sa 3 startup sa Silicon Valley. Lahat ng 3 ay nakaranas ng internal conflict pagkatapos niyang dumating. Lahat ay may key executives na natanggal sa ilalim ng hinala. At sa bawat isa, mabilis na umangat si Carlo sa mataas na posisyon bago umalis para mag-business school. Siya ay isang profesional na tagawasak, sabi ni Ramon. Ipinakita ang pattern. Ito ang ginagawa niya. Naghahanap ng matagumpay na kumpanya na may kahinaan, nahihirang, gumagawa ng gulo at pinoposisyon ang sarili bilang solusyon. Perpekto ang kumpanya ng asawa mo. Mataas na valuation, founder-CEO na emotional na invested, at isang COO na asawa na maaaring ipinta bilang inkompetente o corrupt. Kaya paano natin mapapatunayan, tanong ko? Kailangan natin ng access sa internal systems ng Horizon, sabi ni Ramon. Particular, kailangan nating i-trace kung paano nilikha at pinunduhan ang mga pekeng account. Kung si Carlo ang gumawa nito, may digital trail siya kahit saan. Binawi na ang access ko, paalala ko. Ngumiti si Ramon. Pero ikaw ang gumugol ng 8 taon sa pagbuo ng mga system na iyan. Alam mo ang bawat kahinaan, bawat backdoor, bawat lugar na maaaring mahina ang seguridad. Hindi ito hacking. Ito ay paggamit ng kaalaman na lehitimong pag-aari mo para ipagtanggol ang sarili mo. 2 araw pagkatapos, ng 2 UNO AM, nakaupo ako sa opisina ni Ramon kasama ang laptop ko na nakakonekta sa VPN. Maingat na naglalakbay sa financial systems ng Horizon gamit ang credentials na hindi ko opisyal na isinuko. Ang nahanap namin ay mas nakakapinsala pa kaysa inakala ko. Hindi ako ang lumikha ng offshore accounts. Si Carlo Bautista ang gumawa nito gamit ang aking identity credentials na nakuha niya sa pamamagitan ng pag-install ng keylogger software sa work computer ko. 6 na linggo na ang nakalipas noong gabing nagboluntaryo siyang tumulong sa system backup. Bawat transaksyon, bawat dokumento, bawat piraso ng ebidensya laban sa akin ay maingat na ginawa ng isang taong marunong sa teknolohiya at financial fraud. Pero may isang malaking pagkakamali si Carlo. Ginawa niya lahat mula sa personal laptop niya na nakakonekta sa Wi-Fi network ng Horizon. Ibig sabihin, bawat aksyon ay nakalog sa network security system namin na dinisenyo ko mismo 3 taon na ang nakalipas para maging redundant at imposible na burahin ng tuluyan. Nandiyan na siya, sabi ni Ramon, pinapanood ang pag-compile ng data. Sapat na ito para linisin ka at posibleng makulong siya sa federal prison. Kaya bilisan natin, sabi ko, bago gawin ni Victoria ang isang bagay na hindi na mababawi. Kinabukasan, tinawagan ko si Victoria sa unang pagkakataon mula nang itaboy ako. Sinagot niya sa ika-4 na ring malamig at profesional ang boses. Daniel, dapat sa legal channels ka makipag-ugnayan. Victoria, pakinggan mo ako ng mabuti. Si Carlo Bautista ang nagnakaw sa kumpanya. Siya ang nag-frame sa akin gamit ang identity theft at computer fraud. May ebidensya ako. Ang hiling ko lang ay tingnan mo ang ebidensya bago ka gumawa ng pagsisisihan mo. Matagal na katahimikan. Daniel, nakakaawa ito. Sinisisi mo ang isang intern sa sarili mong krimen. 3 linggo na ang nakalipas, pinagkatiwalaan mo ako ng buhay mo, ng kumpanya mo, ng lahat ng mahalaga sa'yo. Humihiling ako ng 10 minuto pa lang ng tiwala mo. Tingnan mo lang ang ipapadala ko. Hindi ko bubuksan ang kahit ano mula sa'yo, sabi niya. Baka malware o paraan para takpan ang bakas mo. Ipabukas mo sa IT department mo. Ipabukas sa mga lawyer mo. Ipabukas kay Carlo mismo sa harap mo. Tingnan mo lang ang ebidensya, Victoria, pakiusap. Binaba niya ang telepono. Pero 1 oras pagkatapos, nakatanggap si Ramon ng email mula sa legal counsel ng Horizon na humihingi ng meeting para suriin ang bagong impormasyon. Naganap ang meeting kinabukasan sa conference room na kinaroroonan ko ng daan-daang beses noon, nagdidiskusyon ng strategies, nagdiriwang ng tagumpay, nagpaplano ng kinabukasan. Ngayon, nasa kabilang panig ako ng mesa.
Si Victoria ay nakaupo sa pagitan ng kanyang lawyer at ni Carlo Bautista na mukhang medyo nawawala ang kumpiyansa. Kami ni Ramon ay nasa tapat nila na may 2 banker's box na puno ng dokumentadong ebidensya. Bago tayo magsimula, sabi ng lawyer ni Victoria, nais kong linawin na nagre-record ang meeting na ito at anumang sasabihin ay maaaring gamitin sa legal proceedings. Naiintindihan, sagot ni Ramon. Narito kami para ipakita ang ebidensya na si Daniel Reyes ay biktima ng identity theft at corporate fraud na isinagawa ni Carlo Bautista, na lumikha ng sopistikadong plano para i-frame ang aming kliyente habang pinuposisyon ang sarili para umangat sa Horizon Property Solutions. Nanatiling neutral ang mukha ni Carlo, pero nakita ko ang bahagyang paghigpit ng kanyang panga. Si Victoria ay nakatingin sa kanya na may ekspresyong hindi ko mabasa. Ginugol ni Ramon ang susunod na 90 minuto sa paglalakad sa bawat piraso ng ebidensya. Ang keylogger software na natagpuan sa work computer ko na may installation timestamps na tumutugma sa mga gabing may access si Carlo. Ang network logs na nagpapakita na ang lahat ng pekeng transaksyon ay nagmula sa laptop niya. Ang digital signatures sa offshore accounts na hindi tumutugma sa aktwal kong signature patterns. Ang komunikasyon sa offshore banking representatives gamit ang email addresses na kontrolado ni Carlo. Pinakamatindi sa lahat ay ang mga text messages na na-recover namin mula sa phone ni Carlo sa pamamagitan ng subpoena. Mga mensahe sa kaibigan na nagmamayabang tungkol sa kanyang brilyanting plano na patalsikin ang COO at maging right hand ni Victoria. Mga mensahe na nag-uusap kung gaano kadali manipulahin ang isang taong abala sa pag-ibig para makapansin. Pagsapit ng katapusan ng paliwanag ni Ramon, pumuti ang mukha ni Victoria. Tinitingnan niya si Carlo na parang hindi niya ito nakilala noon. Nakakatawa ito, sabi ni Carlo. Pero wala na ang dating kumpiyansa sa boses niya. Maaaring peke ang mga log na yan. Sinumang may administrative access ang makakagawa nito. Maliban sa iyo, sabi ko, direktang kausap siya sa unang pagkakataon. Ikaw lang ang walang administrative access sa kumpanya, kaya hindi mo mapapeke ang mga log na ito kahit gusto mo. Bigla siyang tumayo. Hindi ko kailangang pakinggan ito, Victoria. Wala akong ginawang masama sa iyo at sa kumpanya. Kung naniniwala ka sa mga akusasyon, magre-resign na lang ako at hayaan kitang alamin ang katotohanan mag-isa. Umupo ka, sabi ni Victoria. Parang yelo ang boses. Hindi ka aalis? Nagdalawang isip si Carlo pagkatapos ay dahan-dahang naupo ulit. Tumingin si Victoria sa kanyang lawyer. Tawagan ng pulis, sabi niya. Gusto kong arestuhin siya dahil sa fraud, identity theft at anumang iba pang maaring ma-charge sa kanya. Victoria, simula ni Carlo, sa wakas ay nabasag ang kanyang composure. Dapat mong maintindihan, tinutulungan lang kitang magtagumpay. Hinahadlangan ka ni Daniel. Wala siya ng vision o tapang para dalhin ang Horizon sa susunod na level. Gusto ko lang linisin ang daan para sa tagumpay mo. Sa pamamagitan ng pagsira sa asawa ko, nanginginig ang boses ni Victoria sa galit. Sa pamamagitan ng pagpapatitiwala sa akin na ang lalaking minahal ko ay kriminal. Sa pamamagitan ng halos itapon ang 12 taon ng kasal batay sa kasinungalingan mo. Hindi siya sapat para sa iyo, sabi ni Carlo ng desperado. Nakita ko iyon mula pa noong unang araw. Kailangan mo ng isang taong may ambisyon, isang taong nakakaintindi ng vision mo, isang taong katulad ko. Tahimik ang buong kwarto. Tinitingnan ni Victoria si Carlo nang may ganap na pagkasuklam. Umalis ka, bulong niya. Umalis ka sa building na ito ngayon din bago ako makagawa ng pagsisisihan ko. Tumingin si Carlo sa paligid na pagtanto na wala na siyang kakampi. Kinuha niya ang laptop bag at naglakad patungo sa pinto. Sa threshold, tumingin siya ulit. Mali ang ginagawa mo, Victoria. Hahadlangan ka niya. Hintayin mo lang. Pagkatapos ay nawala siya. Agad na tumawag ang lawyer ni Victoria sa law enforcement habang kami ni Ramon ay nakaupo sa hindi komportableng katahimikan. Hindi man lang ako tiningnan ni Victoria mula nang umalis si Carlo. Sa wakas, nagsalita siya. Daniel, kailangan nating mag-usap na lang tayong dalawa. Kinuha ni Ramon ang aming materials at umalis. Sinundan ng lawyer ni Victoria, isinara ang pinto.
Kami na lang dalawa sa conference room kung saan nagdiwang kami ng maraming tagumpay noon. Pasensya na, sabi ni Victoria, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo, narinig ko ang boses ng asawa ko at hindi ng CEO. Napakasakit na pasensya. Naniniwala ako sa kanya kaysa sa iyo. Itinaboy kita sa bahay natin nang hindi man lang pinakinggan ang panig mo. Halos sinira ko ang lahat ng pinagsamahan natin. Bakit, tanong ko? Iyon ang hindi ko maintindihan, Victoria. 12 taon na tayo. Dumaan tayo sa mga nabigong startup, financial struggles, family crisis. Bakit napakadali sa iyo na maniwala na tataksilan kita matagal siyang tahimik, tumutulo ang luha sa mukha niya? Dahil natatakot ako, sabi niya sa wakas. Mabilis na lumalaki ang kumpanya at gumagawa ako ng mga desisyon na nakakaapekto sa buhay ng daan-daang tao. Araw-araw, natatakot akong magkamali, nasisira sa lahat. At nang dumating si Carlo na may credentials at kumpiyansa, mukhang nakikita niya ang mga problema na hindi ko nakikita, nauunawaan ang mga risk na hindi ko napansin. Nang ipakita niya sa akin ang ebidensya na nagnanakaw ka, bahagi ng akin ay halos gustong maniwala. Bakit mo gustong maniwala, tanong ko? Talagang nalilito. Dahil ipapaliwanag nito kung bakit pakiramdam ko disconnected na tayo sa isa't isa nitong mga nakaraang panahon, sabi ni Victoria. Halimbawa na lang, halos tungkol na lang sa trabaho ang usapan natin. Wala nang totoong date sa loob ng mga buwan. Natutulog tayo sa iisang kama, pero parang estranghero na tayo. Sa tingin ko gusto kong maniwala na tinaksil mo ako dahil mas madali iyon kaysa harapin na ako mismo ang nagpapabaya sa ating kasal. May nabasag sa dibdib ko. Tama siya. Pinahintulutan natin ang kumpanya na lamunin ang lahat. Bawat usapan ay tungkol sa metrics, funding, at expansion. Tumigil na tayong mag-asawa at naging CEO at COO na lang, business partners na nagbabahaginan ng mortgage pero nakalimutan kung paano magbahagi ng buhay. Kaya saan tayo pupunta ngayon, tanong ko? Tumingin si Victoria sa akin na may pulang mata. Hindi ko alam. Gusto kong ayusin ito, Daniel. Gusto kong ayusin tayo. Pero alam ko ring hindi sapat ang sorry. Itinaboy kita. Naniniwala ako sa estranghero kaysa sa sarili kong asawa. Halos ipaaresto kita batay sa pekeng ebidensya. Paano tayo babalik mula roon, pinag-isipan ko ang nakaraang 3 linggo. Ang kahihiyan ng pag-escort sa akin, palabas ng building ng security. Ang mga gabi sa hotel room na iniisip kung tapos na ang kasal namin. Ang mga tawag mula sa mga kasamahan na narinig na kriminal ako, ang pinsala sa reputasyon ko na magtatagal ng mga taon bago maayos ng tuluyan. Hindi ko alam kung kaya pa natin, sabi ko ng tapat. Victoria, hindi mo lang ako pinatalsik sa kumpanya. Pinatalsik mo ako sa kasal natin nang walang usapan. Iyan ay hindi madaling kalimutan. Ano ang sinasabi mo, bulong niya? Kinuha ko sa laptop bag ko ang 2 set ng dokumento na inihanda ko kaninang umaga. Sinasabi ko na hindi na ako makakabalik sa dati. Ipinakita sa akin ang sitwasyong ito na may nasira tayong binuo. Isang relasyon kung saan mas mahalaga ang kumpanya kaysa sa mga taong nasa loob nito. Kung saan mas malakas ang opinyon ng isang intern kaysa sa 12 taon ng kasaysayan natin. Hindi na ako makapamuhay ng ganoon. Inabot ko sa kanya ang unang set ng dokumento. Mga divorce papers na inihanda ni Ramon kaninang umaga. Tinitigan niya ito na parang hatol sa kamatayan. Daniel, hindi. Pakiusap, kaya pa nating ayusin. Marahil, sabi ko, pero hindi sa pamamagitan ng pagbabalik sa dati. Hindi sa pamamagitan ng pagkukunwaring hindi nangyari ito o okay na lahat ngayong nahantad si Carlo. Inabot ko ang pangalawang set ng dokumento. Ito ang opisyal kong resignation mula sa Horizon Property Solutions. Epektibo agad. 8 taon akong tumulong sa pagbuo ng kumpanyang ito, pero kumpanya mo ito, Victoria. Pangitain mo, pangarap mo, at sa tingin ko oras na para malaman natin kung sino tayo nang hiwalay sa Horizon. Tumingin si Victoria sa resignation letter, pagkatapos ay sa divorce papers. Totoo bang iiwan mo ako? Binibigyan ko lang tayo ng pagkakataon na malaman kung ano talaga ang gusto natin, sabi ko. Dahil sa ngayon, sa tingin ko hindi natin alam. Kakadiskubre mo lang na sociopath ang intern mo na halos sirain ang kasal natin. Kakadiskubre ko lang na handa ang asawa ko
Naitapon ang 12 taon batay sa 6 na linggo ng manipulasyon. Pareho tayong kailangang maglaan ng oras para iproseso iyan. Gaano katagal, tanong ni Victoria. Hindi ko alam, sabi ko ng tapat. Pero alam kong hindi ko kayang bumalik sa bahay natin at magkunwaring normal ang lahat. At alam kong hindi ka makakapamahala ng epektibo sa kumpanya habang sinusubukan nating buuin muli ang kasal natin. Kaya marahil kailangan nating mag-take ng hakbang pabalik sa pareho at tingnan kung ano ang natira kapag nawala na ang alikabok. Nagsimula si Victoria na magsalita pero tumigil. Tumingin siya sa mga dokumento sa harap niya, pagkatapos ay sa akin, sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, ay nakita ko ulit ang babaeng minahal ko. Hindi ang brilyanteng CEO o ang driven entrepreneur, kundi si Victoria lang, natatakot, nasaktan, at sa wakas ay tapat na. Sige, sabi niya ng mahina. Sige, gagawin natin ito sa paraan mo, pero Daniel, hindi ko papirmahan ang mga divorce papers na iyan. Gagawin ko ang lahat para patunayan sa iyo na sulit pang iligtas ang kasal natin. Kahit ilang buwan o taon, lalaban ako para sa atin tulad ng dapat kong ginawa ng magparatang si Carlo. Tumayo ako para umalis. Sa pinto, tumingin ako ulit. Victoria, sana tama ka. Talagang sana, dahil sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. Hindi ko lang sigurado kung sapat na ang pag-ibig ngayon. 3 linggo pagkatapos ng meeting na yon, nakaupo ako sa isang coffee shop, pinapanood ang balita sa phone ko. Si Carlo Bautista ay inaresto at kinasuhan ng maraming counts ng wire fraud, identity theft, at computer crimes. Natuklasan ng FBI na nagpatakbo siya ng katulad na eskema sa 4 na ibang kumpanya bago ang Horizon. Palaging tinatarget ang mga executive na nakikita niyang hadlang sa kanyang pag-angat. Sopistikado, iligal, at sa wakas ay nahuli na siya. Tinitingnan niya ang 10 hanggang 15 taon sa federal prison. Nagbuzz ang phone ko sa text mula kay Victoria. Nakita ko ang balita. Hustisya na natupad. Kamusta ka, matagal ko itong tinitigan bago sumagot. Okay lang ako. Kasama ko si Jacob. Nagsimula na akong mag-consult sa ilang mas maliliit na startup. Tinutukoy kung sino ako sa labas ng Horizon. 3 tuldok ang lumitaw, nawala, lumitaw ulit, sa wakas. Ipinagmamalaki kita at miss kita araw-araw. Miss din kita, isinulat ko pabalik. Pero kailangan ko pa ng mas maraming oras. Maghihintay ako hanggat kailangan. Inilagay ko ang phone at tumingin sa labas ng bintana sa mga taong dumadaan. Marahil ay may sariling pagtataksil, nasirang relasyon, at mga sandali ng krisis kung saan nagbago ang lahat ng akala nilang totoo. Pero patuloy silang naglalakad, sumusulong, nakakahanap ng paraan para mabuhay. Iyon ang tungkol sa pagtataksil. Hindi lang binasag nito ang tiwala mo sa iba. Binago rin nito ang tiwala mo sa sarili mo sa kakayahang maghusga sa sitwasyon, magbasa ng tao at protektahan ang sarili mula sa pinsala. Hindi lang itinaboy ako ni Victoria sa kumpanya. Ipinakita niya sa akin na bulag ako sa nangyayari sa sarili naming kasal, sa sarili kong buhay. At iyon ay hindi maayos sa pamamagitan lang ng pagbabalik sa dati. 6 na buwan pagkatapos, nagkita kami ni Victoria para sa hapunan. Hindi sa mamahaling restaurant kung saan kami dating nagdidiwang ng business wins, kundi sa maliit na Italian place sa isang neighborhood na hindi pa namin napuntahan. Neutral ground kung saan maaari kaming maging 2 tao lang na sinusubukang malaman kung may future pa ba sila. Mukha siyang iba. Mas malambot, hindi gaanong polished. Nagsimula raw siyang mag-therapy pagkatapos ng insidente kay Carlo, sabi niya sa akin. Nag-hire ng bagong COO para pangasiwaan ang daily operations sa Horizon para makapag-focus siya sa strategy at magkaroon ng buhay sa labas ng opisina. Nagsimula ulit siyang mag-painting, isang bagay na minahal niya noong kolehiyo pero iniwan ng itayo ang kumpanya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa consulting work ko. Kung gaano kalaya na makatrabaho ang mas maliliit na kumpanya kung saan ang tagumpay ay hindi sinusukat sa milyon, kundi sa kung naniniwala ang mga tao sa binubuo nila. Tungkol sa pag-rediscover ng mga libangan na nakalimutan ko ng masiyahan. Tungkol sa pag-aaral na maging okay sa pag-iisa. Mas masaya ka ba, tanong ni Victoria habang nagbabahagi kami ng tiramisu para sa dessert. Pinag-isipan ko, iba na ako. Hindi ko alam kung pareho iyon ng mas masaya,
Pero mas ako na kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi na lang ako COO mo o asawa mo. Ako si Daniel at mabuti iyon para sa akin. Iba na rin ako, sabi niya. At sa tingin ko nagsisimula na akong maintindihan kung ano ang mali. Ginawa kong sentro ng pagkatao ko ang Horizon. Ginawa kong pinakamahalagang bagay sa buhay ko. At sa daan, nakalimutan ko na ang dahilan kung bakit ko sinimulan ang kumpanya ay para magkaroon ng mas magandang buhay, hindi para isakripisyo ang buhay ko sa kumpanya. Nag-usap kami ng isa pang oras, maingat na iniiwasan ang tanong na nakabitin sa pagitan namin. Saan tayo patungo mula rito sa wakas? Habang naglalakad patungo sa aming mga sasakyan, tumigil si Victoria at humarap sa akin. Daniel, alam kong hindi ako karapat-dapat ng isa pang pagkakataon. Alam kong sinira ko ang tiwala mo sa pinakamasamang paraan. Pero gusto kong malaman mo na ginugol ko ang bawat araw ng nakaraang 6 na buwan sa pagiging karapat-dapat ulit ng tiwala mo. Hindi ang dating ako, kundi isang mas mabuting bersyon. Isang hindi na uulit ng parehong pagkakamali. Naniwala ako sa iyo, sabi ko. Pero Victoria, kailangan mong maintindihan ito. Kahit magkabalikan tayo, kahit mabuo ulit ang kasal natin, hindi na ako babalik sa Horizon. Tapos na ang bahaging iyon ng buhay natin. Kumpanya mo na yon, may sarili na akong landas. Tumango siya. Naiintindihan ko. At sa totoo lang, sa tingin ko dapat nga yon. Kailangan natin ng hiwalay na pagkatao, hiwalay na tagumpay. Kung hindi, babalik lang tayo sa parehong pattern. Kaya saan tayo pupunta, tanong ko. Ngumiti si Victoria. Ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya sa loob ng mga buwan. Nangangahulugan iyon na dahan-dahan muna magde-date tulad noong 2 taon na ang nakalipas ng kamilang 2 taong nagkagusto sa isa't isa. Walang pressure, walang inaasahan, tingnan lang kung makakabalik pa ba tayo sa isa't isa. Gusto ko iyon, sabi ko. At sincero iyon, hindi na napirmahan ang divorce papers. Ginugol namin ni Victoria ang susunod na taon sa pagbuo muli ng relasyon mula sa simula. Nagda-date talaga kami, naglalakbay na walang kinalaman sa negosyo, natutong mag-usap tungkol sa mga bagay na mahalaga lampas sa metrics at funding rounds. Hindi madali, at may mga sandali na ang sakit at pagtataksil ay nagbabanta na hilahin kami pabalik sa dating pattern. Pero patuloy kaming sumusulong, patuloy na pinipili ang isa't isa kahit mahirap. Si Carlo Bautista ay nag-plead guilty sa lahat ng charges at kasalukuyang nagsisilbi ng 12 taon sa federal prison. Naging cautionary tale ang kwento niya sa mga business school tungkol sa panganib ng toxic ambition at corporate sabotage. Ang Horizon Property Solutions ay nag-public eventually, pero natutunan na ni Victoria na bumuo ng company culture na pinahahalagahan ang integridad kaysa sa growth kahit anong halaga. Tungkol naman sa akin, lumaki ang aking consulting firm sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Nakatrabaho ko ang mga founder na sinusubukang bumuo ng sustainable companies nang hindi isinasakripisyo ang personal na buhay. Kilala na ako bilang isang taong makakatulong sa pag-scale ng kumpanya habang pinapanatili ang kanilang values. Hindi kasing glamour ng pagiging COO ng 10,602 bilyong kumpanya, pero akin ito. At iyon ang gumagawa ng malaking pagkakaiba. Ang katotohanan tungkol sa pagtataksil ay pinipilit kang pumili. Maaari mo itong hayaang sirain ka o hayaan itong ibunyag kung sino ka talaga sa ilalim ng lahat ng papel, inaasahan at imahe na binuo mo. Pareho kaming pumili ni Victoria ng revelation. Hayaan naming tanggalin ng pagtataksil ni Carlo ang lahat ng hindi tunay, lahat ng hindi sulit itago. Ang natira ay mas maliit, mas tahimik, pero walang hanggang mas mahalaga. Isang kasal na itinayo sa katapatan kaysa sa ugali. Mga karera na sumasalamin sa tunay na values natin kaysa sa ambisyon. Mga buhay na pinili natin kaysa sa mga nangyari lang sa atin habang abala tayo sa pagbuo ng iba. Minsan, ang pinakamasamang bagay na nangyayari sa iyo ay siya ring nagliligtas sa iyo. Kailangan mo lang maging handa na hayaang mamatay ang dating bersyon mo para maisilang ang mas maganda. At iyon mismo ang ginawa namin.